Alright mga boss, sa kasalukuyan nakikita natin ang patuloy ni Miss Alpha Laracas ng kanyang obra. Yan po ay si Tita Bessie, ang aming executive producer para sa araw na to. Siya yan yung kanyang picture na dinadrawing ni Miss Alpha Laracas. So maya-maya, makikita natin yung finished product ng kanyang painting. So very exciting. Okay mga boss, bukas ay August na, kaya naman pagdiriwang na natin ang Buwan ng Wika. At para pag-usapan ang iba't ibang aktibidad na ating aabangan, makakasama natin ang commissioner mula naman sa Komisyon sa Wikang Filipino, walang iba kundi si Ginang Purificacion de Lima or si Comping. Good morning po. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga manonood. Okay, ma'am. So, every August naman po, regular na po ito sa lahat ng mga schools and of course, lahat ng mga agencies na kinikilala natin at pinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika. So, for this 2015, ano po ba ang ating tema? Ang ating tema ngayon ay ang Filipino bilang wika ng kaunlaran. No? At marami tayong mga aktibidad dito sa buong buwan ng Agosto. Okay. Bago tayo pumunta sa mga aktibidad, pag-usapan natin kung bakit ito yung tema na pinili po ng KWF. So, wika ng kaunlaran. So, bakit po natin nasasabi na ang Filipino po ay dapat magamit na natin bilang wika para umunlad? Oo naman, nananalig ang komisyon, no, na ang wikang pambansa na Filipino ang siyang magtataguyod sa atin sa kaunlaran. Kaya nga ang komisyon ay naglahad, no, ng sunod-sunod na pagpapaunlad ng Filipino. Una nung 2014 bilang wika ng kaisahan, kapayapaan, at ngayon kaunlaran, at sa ika-25 na anibersaryo ng komisyon sa 2016 ay ang tema ay magiging wika ang Filipino bilang wika ng pagunlad. Okay. Ma'am, kasi di ba napakaraming wika sa buong Pilipinas? Mga ilan po bang estimate po natin dyan? Yun, may nabalida ang komisyon na 135. 135 languages. Meron kaming atlas na ginagawa. Bukod pa po ba ito sa mga dialector? Bukod sa dialector. Ito ay mga lehitimong malalaking wika. Wow. Ilan at po meron siyang mga maliliit na dialekto. Ilan po yung mga dialects natin? Kung bibilangin nga na walang definitibong bilang ang mga dialekto dahil marami yan. Ang bawat wika, halimbawa na 135, ay merong mga dialekto pa. So, kaya nga ba, sasangay-sangay pa yun? Oo, magsasanga-sanga yan. Ayan, so mga boss, narinig niyo yan, 135 ang languages ng Pilipinas. Bukod isa dito, ang Tagalog, ang Bisaya, pero ngayon, para nga mas magkaisa tayo, Filipino ang pinaka-official language natin. Ang opisyal at ang pambansang. Okay, kapag lingua franca po yung pinag-uusapan natin, ma'am, anong ibig sabihin natin dito? Ang ibig sabihin ay ito ang wikang maiintindihan kahit saang sulukan ng pumuntang Pilipinas. Okay, so yan mga boss, hindi Tagalog ang tawag dapat. Kasi ito yung laging common notion na meron tayo. Filipino ang dapat tawagin natin dito para mas magkaisa. Pero before we move on, ma'am, nabanggit natin kanina yung wika at dialekto. Pero ano po ba ang difference ito para mas malaman ng mga boss natin ngayon? Ang wika ay ang malaking paraan ng komunikasyon ng isang etnikong pangkat. Samantala, meron itong mga variasyon na maaring mangyari sa iba't ibang lugar nung isang folk na yon na may-ari nung wika. At ang mga variasyon na yon ay ang dialekto niya. Okay. Siguro asahan din naman talaga natin na maraming mga dialekto kasi kung 7,000 107 ba naman ang mga isla ng Pilipinas, di ba? So talagang expect natin na napakarami talaga mga dialects. Okay, so nagkaroon tayo ng short lesson tungkol sa wika ng Pilipinas. Pero of course, ma'am, marami tayong mga activities na asahan this August. Ano po ba pwede natin puntahan? Sa Lunes, ang umpisa ng paglulunsad ng Buwan ng Wika at ang pagtataas ng watawat para sa pagbubukas ng Buwan ng Wika ay sa Taguig. Dahil ang mayor doon ang napiling isang kampiyon ng wika para sa buwan ng Agosto. So lagi po nilang ginagamit yung Filipino doon sa Taguig. So yun yung pagbubukas ng buwan. Ang pinakamalaking aktibidad ay sa
Agosto 5 hanggang 7. Okay. Ito yung pambansang kongreso para sa pagpaplanong wika. Ano pong gagawin dito at saan po yan? Ito sa Lingayen. Lingayen, Pangasinan. Sa auditorium sa Lingayen, Pangasinan. Naanyayahan ng lahat dahil ito ay magbubuklod sa mga guro, mga mananaliksik, mga opisyal ng mga opisina para sumama sa talakayan ukol sa Filipino at pagpaplanong wika para sa bansa. Okay, so after that, ma'am, ano pa po? Meron din sa buwan ng Agosto ang paglulunsad ng Aklat ng Bayan. Aklat ng Bayan. Ano po yung Aklat ng Bayan, ma'am? Ang Aklat ng Bayan ay ang proyekto ng komisyon na maglathala ng iba't ibang libro ng iba't ibang wika, Yes. no? At iba't ibang disiplina at iba't ibang wika. Okay. And August 19, ma'am, of course, big day. Ano po ang meron sa August 19? Ang August 19 ay ang mismong ng Gawad dahil ito nga ang araw ni Pangulong Manuel Quezon na ama ng wikang Filipino at gaganapin ito sa lungsod Quezon at magkakaroon ng araw ng Gawad, pagbibigay ng Gawad sa mga Gawad Dangal Filipino, mga ulirang guro at mga kampiyon ng wika, bukod pa sa mga pagkilala sa mga kampiyon ng wika. Alright, ma'am. Sa ating pagtatapos, hikayatin niyo po lahat ng mga boss natin, lalo na yung mga kabataan, na lalong gamitin para pagyamanin ng ating wika. Oo. Hinihikayat namin ng komisyon sa wikang Filipino ang lahat na makiisa na, no, sa komisyon, sa pagnanasa nito at pagtaguyod nito sa pambansang wika na maipaunlad, mapayaman at ma-intellectualize, no? Sa iba't ibang aspekto ng lipunan ng buong Pilipinas. Okay, ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon at marami po kami natutunan, lalo na po ako. Ayan po mga boss, meron tayong 135 na languages sa Pilipinas, pero Filipino ang ating lingua franca. Maraming salamat po. Muli nakasama natin ang komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino, walang iba kundi si Ginang Purificacion de Lima. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions, lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.